I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nakikita ko guys, syempre Bureau of Custom po yan. But anyway guys, before natin basahin at ipakita sa inyo, ay basahin po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa lahat mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, wow. Maiba naman tayo guys ng updates videos ngayon. Ito yung mga talagang mga droga na nakumpiska itong nakaraang December. Hindi December pala ngayon. Well guys, syempre ito guys, alinsunod sa ating sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na paigtingin ng pagsugpo ng mga illegal na droga na pumapasok sa bansa. Ito na po yun. Alam nyo ba, sa loob po ng isang taon na nanangkulan ng ang Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas, nako, mahigit 30 billion halaga ang nakumpiska ng mga droga sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito, dagdag na naman ito mga kababayan. Sa 30 billion na yan plus, no, mga kababayan, ay ito po ay katumbas ng 6 years sa panunungkulan ng mga past administration. My goodness. Sabi nga nila wow, talamak na naman ng droga. Sa tingin nyo kaya, dahil po sa mga nakikita nyo, kaya nasabi nyo talamak ang droga? Oo, talamak ang droga talaga na pumapasok. Pero ang tanong, nakakapuslit ba? Siyempre hindi. Nakukumpiska po ng mga autoridad natin yan. Mga PNP, PDEA, BOC, etc. Nakukumpiska nila yan at nahaharang po lang nila yan sa terminal o airport, guys, sa port, lalo na po sa karagatan. Ang dami, no? Nakumpiska nila, especially guys, yung mga smuggling na fuel at saka isa pa, smuggling ng mga sigarilyo. Wala silang kawala, nahaharang sila. Kaya ba naman nakakakuha ka ba ng 30 billion kundi naharang yan? Yung mga kasi anti-Marcos, yung sinasabi, lumagala pang droga. Bakit? Nasiraulo na ba ang mga, siraulo ng mga tao? Lumaganap na? Nabibinta na ba sila? Ay, siyempre hindi. Kasi, nakukumpiska nga, naharangan sa mga port area, sa terminal. Hindi sila nakakalabas. Ang dami kayang, nakakulong ng mga sangkot dito, mga kababayan. Dahil po dyan, siyempre, talagang the best ang Marcos administration sa pagpapatupad ng mga na magandang yung pamamaraan, idea, kung paano makumpiska itong mga salot sa lipunan, naglilipa na sa bansa natin, ang akala nila okay tayo. Siyempre hindi, dahil mahigpit ang administrasyong Marcos, natural ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang inaalala din ng pamahalaan. Siyempre guys, although hindi 100% na nakukumpiska mo, kahit papano naman, 'di ba? Ay milyones ito mga kababayan, ay malaking katulungan ito na nakumpiska ang mga droga at save life ito sa mga teenager lalo, 'di ba? So dahil diyan mga kababayan, tayo humanga sa ating mga autoridad na talaga namang nagtatrabaho ng mabuti. Anong sabi? The Bureau of Custom Fort Clark and close coordination with the Philippines Drug Enforcement Agency PDEA, Custom Anti-Illegal Drugs Task Force, ayan, CIIDTF, Extra Inspection Project CIEP, IP, Enforcement and Security Services, EESS, and Custom Intelligence and Investigation Service, CIAS, size 8,126 gram of shabu with estimated value 56 million and 69,400 and arrested that Consini in Cavite. Agay, medyo mahaba ito guys tingnan natin nga. Esos mga guys, wow, parang mga sugar, brown sugar, yun pala shabura yan, di ba? And of course guys, talagang nagtatrabaho ang ahensya ng gobyerno. Wow, asin, salt, nuts naman, talaga naman. Diba guys, nakong lalakin yan guys, ang gabulto,
Wow, parang abono lang. Oh, parang tawas lang. Agay. Oh. Oh, see? What I see? Oh. Ayan. Tingnan nyo nga naman. Oh, 'di ba? At least guys, nahaharang sila. Hindi na sila nakakapagpuslit. Ika nga, hindi sila nabigyan ng pagkakataon para ma-distribute itong mga syabura na ito sa mga taong gusto nilang pagbintahan. Naharangan sila sa terminal ng airport, port, kahit saan sa bandang karagatan. Nako, mga kababayan, antindi na ito. Pero hindi lang dyan nagtatapos, mga kababayan. Marami po tayong ipakita sa inyo. O, yan pa. Mayroon pang guys, yung isang nakumpiska galing din Amerika, yung 100 million halaga ng shabu. Tingnan nyo ito. O, panoorin natin guys, Pagkakaharang na yan sa bahagi ng Port of Clark kung saan galing Texas, Pennsylvania at Illinois sa Amerika ang tatlong parcels na naglalaman ng halos 15 kilo ng shabu. Idineklarang brochures o mga papel ang laman ng packages na dumating na pinagdudahan ng mga otoridad matapos isa lang sa x-ray. Mga puting malakristal na pulbos ang tumambad sa mga otoridad nang magsagawa ng pisikal na inspeksyon. Kinumpirma ng PDEA na shabu nga ang kinagal na may bigat na 14,944 grams matapos isa lang sa pagsusuri ng laboratorio at natukoy na nagkakalaga ng 103,113,600 pesos. Ito ang ikalawang drug shipment galing Amerika na naharang ng Port of Clark ngayong Disyembre. Ang una na idineklarang dry food ay mahigit 8,000 gramo ang bigat at nagkakahalaga naman ng 56 million. Dito guys, Manila, Philippines, tinutugis ng Bureau of Custom Intelligence ang Investigation Service, BOC, CIIS, ang 4 iba pang tanker na konektado sa smuggling ng 158,000 litro ng unmarked fuel sa Marbilis, Bataan, Agay. Inisyon ni Custom Commissioner Ben Rubio ang kautusan sa mga ahente ng BOC, CIIS, natugisin ng grupo na nasa likod ng pinakahuling fuel smuggling kasi may nakaraang ito guys na natugis nila. Sobra, milyones ang halaga, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, ang BOC ngayon, ang laki ng kita nila kaya. Grabe, sobra. Hindi katulad ng mga nakaraan, ng mga naka-assign dyan, guys. Maraming sikwat-sikwat dumadaan sa nga BOC, pero ang daming mahabang kamay talaga ng mga empleyado. Hindi ko nila lahat, Ang sinabi mo, tatandaan na nasabat ang ahensya, ang kabuuan ng 16 lorry trucks at isang tanker diesel. Sangkot sa smuggling ng isang private port sa Marbilis, Bataan, ngunit paniniwala ang 4 pang tanker ang nakatakas. Agay. Sabi po pa dito guys, nakumpiska ang abot sa 7,807,051 pesos and 41 centavos halaga ng 154,000 litro ng unmarked diesel at 188 million and 759,007 centavos halaga ng 4,000 litro ng unmarked gasoline. Agoy! Kita nyo, nakikita ko mga kababayan. Inilabas ang warrant of seizure and detention which WSD ng Office of the Collector and Customs District, 4th of Limay, Bataan noong December 2023 laban sa lorry, trucks, hub kasama ang tanker trailers at isang tanker diesel dahil sa paglabag ng section 117 and 1113 ng Custom Modernization and Tarific Act, CMTA, and Republic Act which is ang RA 10963 o kilala bilang Tax Reform for Acceleration and Exclusion Train Law. Hindi kayo kasi nagbabayad ng ng mga tax nyo. Tamad kayo. Agoy. Yan na pala nyo. Diba? Alam nyo guys yung mga alam nyo mga kababayan, itong mga nakumpiska ng BOC ng mga fuel, itong mga gasolina na ito. Kung nakita nyo guys, kung nakikita nyo na hinaras ng China diesel, ang Philippine Coast Guard natin, yung boat ng BFAR, nung barko ng BFAR, yan po guys ay nanghahatid po ng gasolina na ibinigay sa magsasaka. Libreng-libre po yun.
galing dito yan guys sa mga smuggling. Ito maganda sa administration na ito. Napaka ano guys libre. Maganda ito Maraming nakumpiska. At least ibinibigay na libre sa ating mga mangingisda. Kailangan nila yan Yan po guys sa BFAR, binigay ng libre. Kung correct me if I'm wrong. Ang sinabi pa dito guys i-turn over na sa kustodiya ang Action and Cargo Disposal Division ang Port of Limay ang nakumpiskang tanker. O edi wow. Maganda yan para maraming libre ipamimigay ang BOC. Agay. Ang sinabi pa dito mga kababayan despite the holiday season, the Bureau of Work is working double time to pursue the whereabouts of the 4 other tankers. We will get to the bottom of this affront to our law. Saad sa pahayag ni Rubio nitong Huwebes, December 28. Agay. Diba? At siyempre, ang kabuang halaga ng unmarked fuel na nakuha sa loob ng barko at lorry trucks at tanker vessel ay abot sa 141 million and 977,660 agay and 31 centavos agay. Ang laki nito guys. Nako. Daming libre gasolina para sa mga magsasaka. Pinaniwalaan ng motor tanker, diesel, Lorna 2 ang pinagmula ng diesel fuel na ikinarga sa lorry trucks at trailer na nagkahalaga ng 73,993,554 and 23 centavos, 23 pesos pala, habang ang tractor head ay nakahalaga ng 41,520,478 pesos and lorry nakakahalaga ang lorry ay nagkakahalaga ng 18,467,517 and 20 pesos. Agay, sinabi ni BOC, CIS Director Bernie Enciso na agad inilabas ang mission order nang mapabirika ang derogatory information that there were several vessels carrying alleged smuggled fuel and attempted to discharge the same. Initial information, agay. Yan mga kababayan Siyempre, isinagawa na rin ang inquest proceeding sa mga driver at helper ng lorry trucks at tanker trailer dahil sa paglabag ng Section 1401 at 1430 ng CMTA Section 148-A and 254 at ang 265A ang National Inter-Revenue Code NIRC na inamyendahan ng train law. Agay, nakatagdan ang preliminary investigation sa Enero 8, 2024 sa Office of the Provincial Prosecutor ng Bataan. Our smuggled fuel interdiction mission is vital to the health of our economy. We will leave no stone unturned in running after the perpetrators behind this operation. Smuggling unmarked fuel does not only hurt our economy but it is also unsafe and it causes harmful emissions. Sinabi ng BOC. Ito naman guys, malaking kawalan sa mga business na iba na dumadaan naman sa tamang proseso mga kababayan. So yan, ang laki niyan mga besya gasolina yan. Hindi lang po yan guys mayroon pa, panoorin nyo Bata, bago yung panoorin ng iba, don't forget to like, hit the button bell para laging update. Bye, 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 and babus. Eto pa, mga kababayan, panoorin nyo. So, anong sinabi? 20 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Agay, suspect, arestado. Yan talaga galing Sabi po guys Lapu-Lapu City, Cebu, umabot sa 20 milyon halaga ng hinihalang shabu ang nasamsa ng mga otoridad sa isang operasyon sa isang budiga matapos madakip sa isinagawang bypass operation Biyernes sa lungsod na ito. Agay, kinikilala ang nadakip na suspect si Jerome Anton 43, taga Barangay Ermita ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Colonel Elmer Lim Hippie, Intelligence Unit Drugs Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police ang ingay ng tricycle sa amin guys malapit kasi ako sa kalsada. Office LCPO nakatuwang nila sa operasyon ang Naval Force Central
forcen at Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA-7, nadakip ang suspect bandang alas 4 ng hapon ng Biyernes sa barangay Gunob na sabing lugar. Magkano ito guys ha? Nakuha sa suspect ang 3 kilo ng shabu natin na tayong aabot sa halagang 20 milyon. Agay, naku po, laki nito. 400,000 at 45 kalibre na mga bala. Nako. Ay, nako. Sinabi ng pulisya ni Abanto ay bagong drug personality na nasa high value individuals, which is FBI sa regional level matapos isa ilalim sa monitoring hinggil sa illegal nitong aktibidades. Nakakulong ngayon sa lack of sale ng LCPO si Abanto at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa illegal drugs. Patuloy naman ang ginagawa ng investigasyon ng pulisya para alamin kung sino ang mga kasabwat nito. Ayan. Ayan guys nakikita ko yan Magkano halaga? 20 milyong halaga. At ito pa. Sabi guys, 1,543 illegal na paputok na samsam sa Bukawi, Bulacan. So, yan guys, nakikita ko, yan. Ang sinabi Manila, Pilipina, kumpiska ng Department of Trade Industry ang 1,543 illegal na fireworks product mula sa 4 na retail store sa Bukawi, Bulacan nitong Huwebes, December 21. Sinabi ng ahensya na naglabas ng notice at violation sa 4 na kumpanya para sa pagbibinta ng mga paputok na hindi sakop ng Philippine Standards License at para paggamit na hindi tamang PS mark pala. Ayan, paliwanag ng ahensya, habang may marka ng PS ang mga nasamsa na putok, hindi ito kasama sa listahan ng mga paputok na pinayagang gawin at ibinta sa bansa. Ang mga lumalabag ay binigyan ng 48 hours para ipaliwanag ang kanilang hindi pagsunod sa batas. As of 13 December 2023, there are 15 local brand names and their corresponding manufacturer listed with the PS license, including Foreshore Fireworks and Santiago Fireworks, and these fireworks, Double L Dragon Fireworks, Diamond L, P Fireworks, LLF, and Maribel Santa Ana Fireworks, Agay, and Nation Pegasus, Phoenix, Starlight, Yangko Fireworks, and GPL Fireworks. Ayon sa ahensya, pinalahan ni DTI Assistant Amanda Marie Nograles na ang mga mamimili na i-verify ang level ng produkto Prytechnics na dapat may kasamang PS mark na may valid license number. So yan guys kailangan na pag wala kang lisensya talagang kumpiskahin yan. So, yan ang trabaho ng ating mga autoridad. Salamat po sa kanila sa talagang laging agarang responde. Siyempre, delikado yan. And, see you again guys. God bless Philippines!